Ngayon, silipin natin itong panibagong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito lamang amihan o northeast monsoon kasama ng ating shear line, maging yung ating tinatawag na easterlies, ang siya pong prevailing weather system natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung ating shear line ay medyo mahina sa ngayon, pero yan po ay nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito sa southern portion ng Luzon. Mga posibleng isolated o localized na pagulan o thunderstorms naman ang ating aasahan mula dun sa ating easterlies na nakaka-apekto dito sa area ng Visayas at Mindanao. Pero generally, fair weather po tayo dyan, maliban lamang nga sa mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. At kung mapapansin nyo, particularly dito sa western section ng Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila, bihira na po yung ating mga pagulan na may mga kasamang pag-ulog at pagkidlat o yung ating mga thunderstorms. Yan po ay characteristics o katangian ng hanging amihan o northeast monsoon. If ever nagkakaroon po tayo ng mga pagulan, ito po ay mga isolated passing light rains lamang po o yung ating mahihinang pag-ulan. Dahil nga, mas malamig na yung ating panahon o mas malamig na yung ating hangin na nagmumula sa ating amihan at yung ating mga thunderstorms po ay convective. Kailangan po niyan ng convection o mainit na temperatura ng hangin at moist na hangin na nagmumula o kadalasang nangyayari o nanggagaling sa ating habagat or southwest monsoon. Pero kapag medyo malakas po yung ating amihan, mas nagdadala po yan ng mga taas na tsansa ng pagulan, particularly dito sa eastern section ng Luzon. Pero sa kasalukuyan, ito po ay nagdadala ng mga breezy conditions at malamig na hangin lalong-lalo na tuwing sumasapit ang gabi at madaling araw. Yan po ay particularly dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa ngayon, yung ating concern ay ito pong mga grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa eastern section ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ito po ay isang tropical wave pa lamang o yan po ay designated ng JTWC ng US as 96W Invest. Invest nga ay dahil investigative area o general area na dapat pagtuunan ng pansin. Para sa pag-asa, hindi pa po ito low pressure area. Pero bilang isang tropical wave, yan po ay kikilos pakanluran at lalapit nga dito sa area ng Mindanao in the next few days. Kasabay po niyan, may chance po itong lumakas or mag-develop into a low pressure area or if ever, mas tumambay pa po yan dito sa eastern section ng Mindanao at Visayas, may possibility din po yan lumakas at maging isang ganap na bagyo. If ever, yan po ay tatawagin nating bagyong Kerubin. Dahil December nga ngayon at panahon ng amihan o northeast monsoon, mas mataas po ang tsansa na naglalandfall o tumatama sa lupa ang mga sama ng panahon o mga bagyo. Sa ngayon, yung ating area of concern, ito pong general area ng Mindanao, kasama na po dyan ang Visayas. Meron po tayong dalawang nakikitang posibleng senaryo sa pagkilos nitong ating binabantayang sama ng panahon. Maaari po yung kumilos pakanluran patungo nga dito sa eastern section ng Mindanao. If ever, mas maaga po yung maglandfall o sumabit dyan po sa may area ng Mindanao, mahihinder po, mapipigilan ang paglakas niyan. At maaari po yung lumakas if nandito na sa may area ng West Philippine Sea or nandito sa may area ng Sulu Sea. Pangalawa, if ever mas mataas po ito ng bahagya at mas tumambay pa dito sa eastern section ng Mindanao, nakikita po natin itong posibleng lumakas dito sa may eastern section ng Caraga region or eastern section ng Visayas. If ever, yan po ay posible pong maging isang ganap na bagyo or isang tropical depression. If ganun po ang mangyari, tatawagin po natin yan bagyong Kerubin. Either way, ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay nakapaloob nga doon sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ito pong malawak na weather system na ito ay posible pong magdala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang Visayas bago pumasok ang weekend. Kasama na rin po dyan ang epekto ng ating tinatawag na shear line, kung saan magpapaulan naman sa mga areas na malayo sa center o gitna nitong ating binabantayang low pressure area. As early as Tuesday, yung kanyang trough or extension ay magdadala na po ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa eastern section ng Mindanao at eastern section ng Visayas. At bago pa man pumasok ang next weekend, magdadala po ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang ilang areas ng Visayas. Sa ngayon, medyo malayo pa po ito at posible pa pong magbago yung kanyang track, direction at intensity. Pero ito pong weather system na ito, kasama ng ating tinatawag na shear line at amihan, may magdadala na po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa ibabang bahagi nito bago sumapit ang Kapaskuhan. So again, ito nga pong grupo ng kaulapan na ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang babantayan natin in the next few days para sa
anumang paglakas o development nito. Maliban dyan, maaari din pong magpaulan yung ating tinatawag na shear line sa mga areas na malayo dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Bukod sa mga sunod-sunod na Christmas party, ang mga posibleng epekto ng mga pagulang maaaring dulot ng dalawang weather system na ito ang dapat din nating paghandaan. Bukas nabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.